Hello mga kabossing, panibagong araw, panibagong vlogs tayo. Ngayong araw po pala mga kabossing ay sasagutin natin yung pinadalang tanong ni Batanggenyo ng USA. Kabossing, subscriber from USA, ano po ba ang basihan ng BIR when it comes to taxing a hardware and construction supply store? Lahat po ba ng binebenta ay kailangan ng resibo o may resibo? Pero before ko po sagutin yan, mga kabossing, kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel, huwag kalimutan i-like, i-share ang aking video. Malaking tulong na po yan sa akin. At mag-follow na rin at click yung notification bell para updated po kayo pag may mga bago akong videos na i-upload. So samahan nyo ko guys at sagutin natin si Mr. Batanggenyo ng USA. Tara, let's go! Hello, Sir Batanggenyo ng USA. Good morning, good afternoon, good evening po. Sana po ay okay kayo dyan lagi. Yung question mo po, ano nga po ba ang basihan? Depende po yan kung magkano po yung total ng resibo mo, kung sales invoice or official receipt, total of the month. Dun po nagbabase ngayon yung BIR. Magkano ba yung total ng naresibo mong sales invoice sa isang buwan, magkano po yung expenses mo, magkano po yung total ng incoming products or supplies mo na naka-sales invoice. So binabalansi po yan at doon po nagbabase si BIR. Lahat po ba ng binebenta kabossing ay dapat may resibo o may resibo? Dito po sa hardware namin, marami po kasing klase ng mga mamimili. Una, may mga nagpapagawa dito o nagpaparefer lang na ayaw na nilang magparesibo kasi kanila naman po yung pera, ayaw naman nilang magbabayad pa raw sila, magpapile pa sila, so hindi na nila kailangan. So okay na sa kanila yung malinis na papel lang, doon may susulat, magkano binili nila, magkano total. Tapos binabalan sila o tinototal lang nila kung magkano na lang nagastos nila para mayroon lang silang idea kung magkano na nagastos nila. Pangalawa, may mga customer kami dito na bibili, hihingi ng sales invoice o kaya official receipt para i-reimburse naman doon sa kanilang company. So, company po yung nakapangalan, hindi po doon sa bumili. So, para mabalik yung inabono nilang pinambili ng materyales. Ayun, may mga customer naman kami na delivery receipt lang ang hinihingi. Ayaw nila ng official receipt o kaya sales invoice. Okay na daw sa kanila para ito total lang nila. Pag natapos yung pinare-repair nila o pinagagawa nila sa bahay nila, meron lang silang idea kung magkano lahat ng nagastos. At meron din naman kaming, yung pangatlo, meron din naman kami mga customer na company. Si company talaga ay required na manghingi o kaya isyuhan ng resibo na sales invoice. Kailangan kasi pinapile din po nila yan. So pag nagfile sila, magpa-file din po kami para magtali. Diba? Kailangan kasi pag nanghingi ka ng resibo sa isang hardware, ipapile mo din po yan. Pero pag once required po kasi ngayon na pag nanghingi ka ng sales invoice o kaya official receipt, kailangan meron ka ring PIN number. So, require po yan ngayon. Pag halimbawa, bumili, hingi po ng sales invoice, hiningihan din po sila namin ng PIN number para at least pag nag-file, nahanap po kasi yan sa BIR. So, hindi lahat po ay humihingi ng resibo. May mga ayaw talagang ng resibo kahit sabihin mo, resibo pa po ba? Ay, wag na. So, may mga tao pong ganon. May mga tao naman po talaga na kailangan kasi siyempre, kailangan sa company o kaya kailangan ng may-ari ng kinukontratang bahay. Yun lang po yung experience namin dito sa store namin. Kaya hopefully na nasagot ko po yung question mo, Sir Batanggenyo. At sa mga subscribers ko dyan, maraming salamat sa inyong panonood uli. Saan man sulok ng mundo kayo naroroon, ingat-ingat po parati guys. Kung may mga question po kayo,
Comment lang po kayo dyan at try ko po hanggat makakaya natin sagutin ay sasagutin natin. Maraming salamat. God bless.